Ano ba ang templo ng Diyos? Ano ba ang talagang layunin ng templong ito? Haanguhin natin ang ating mga kaalaman sa paksang ito mula sa aklat ng Marcos chapter 11, 12 to 24. Ang kasaysayang ito sa Ingles ay ang tinatawag na The Triumphant Entry of Jesus in Jerusalem. Ang matagumpay na pagpasok ng Panginoon Kristo doon sa Jerusalem. Makikita natin sa kasaysayang ito na ang Panginoon Kristo nung siya ay sinakay sa isang asno at pumasok doon sa Jerusalem ay sinalubong siya ng maraming mga tao, mga Hudyo at hindi mga Hudyo. Nilagyan nila ng kanilang mga balabal ang mga dinadaanan ni Jesus na nakasakay sa kanyang asno at maging ang mga taong ito ay tunay na nanguha ng iba't ibang mga halaman. Ang mga dahon nito ay kanilang iwinagayway upang pagpapakita na silang mga tao ay matagumpay nilang tinatanggap ang pagpasok ng Panginoon Kristo doon sa Jerusalem. Ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito: "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang malapit ng matatag na kaharian ng ating amang si David, purihin ang Panginoon sa kataas-taasan." Ito nga ang talagang isinisigaw ng mga tao sa pagpasok ng Panginoon Kristo. At nang matapos na ang paradang ito at ang matagumpay na pagwi-welcome ng mga Israelita pati na ng ibang mga lahi sa Panginoon Kristo sa Jerusalem, ay pumunta ang Panginoon Kristo sa templo ng Panginoon. Sa pagpasok ng Panginoon Kristo doon sa templo ay mayroon tayong mahalagang katotohanan na matututunan sa ginawa ng Panginoon Kristo sa kanyang mga itinuro sa mga tao na nasa loob ng templong ito. Ito ang apat na katotohanan na dapat natin maunawaan bilang mananampalataya o kayo na hindi pa nananampalataya sa Panginoon Kristo patungkol sa templo ng Panginoon. Unang katotohanan, ano ba ang layunin ng templo na ito? Makikita natin ito sa aklat ni Marcos chapter 11 verse 17 letter A. At tinuruan niya ang mga tao ng ganito, "Nasusulat ang aking tahanan o templo ay tatawaging bahay dalanginan lalahat ng bansa." Si Jesus mismo ang nagsabi na tatawagin itong bahay o lugar ng dalanginan, a house of prayer. Ang ikalawang katotohanan na makikita natin sa kasaysayang ito, ang mga sagabal or hindrances upang hindi matupad ang layunin ng templo. Ikatlo, hindi lamang pagkatapos na malaman ng sagabal ng Panginoon Kristo doon sa templo upang hindi masunod kung ano ang layunin nito, ang Panginoon Kristo din ang gumawa ng solusyon upang maalis ang mga sagabal na ito at maisakatuparan ang layunin ng templo na maging bahay na panalanginan. Ano-ano ang ginawa ng Panginoong Hesus nang makita niya ang mga hadlang na ito upang maisakatuparan ang layunin ng templo? Una, ang ginawa niya, itinapon niya ang mga paninda pati na ang mga namimili rito. Itinaob ang mga lamesa at upuan ng mga nagpapalit ng pera, pati na ang nagtitinda ng mga kalapati. Hinahadlangan din niya na ang mga tao na magbuhat ng mga sisidlan doon sa loob ng templo. Ang extended meaning po niyan, ang gusto ng Panginoon Kristo dahil ang lugar na yun ay dapat na maging lugar ng panalanginan, ito ay magiging lugar na mga tao ay magiging magaan ang kanilang mga loob, na ang mga bigat ng kanilang mga puso ay maiiwan doon sa templo at hindi ito dapat nilang nararanasan. Tayo bilang templo ng Panginoon o ng banal na spirito, kinakailangan din nating tanggalin ang mga hadlang ng buhay natin. Bakit di natin na isa sa katuparan ang layunin ng ating templo o ng ating katawan? Dapat ang ating katawan, ang sabi ng Korinto, ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. Because He said, "Let us glorify God through our body, the temple of the Holy Spirit." Kapag hindi ito nangyayari,
di natin aabot ang layunin ng Diyos, tayo ay nagkakasala. Alam natin na ang isang kahulugan ng pagkakasala o kasalanan ay missing the mark. Dahil hindi nagiging bahay panalanginan ang ating mga katawan. Hindi natin ito ginagamit upang makipag-ugnayan sa Diyos, makapag-fellowship sa Diyos at maging malalim ang ating ugnayan sa Kanya. Namimiss natin ang layuning ito at tayo ay nagkakasala. Kaya nga napakabuti bilang mga anak ng Diyos sa panahon natin, tayo ay nararapat na magsisi at alamin natin ang ating mga pagkukulang kung hindi natin na isa sa katuparan ang layuning ito.